Hinamak na manugang. Kabanata 881. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumunta sa banyo. Anak, iniisip ka talaga ni nanay. Sa sobrang takot ni Helena ay agad itong sumunod. Kinailangan niyang pigilan ang kanyang anak na magmadaling bumalik sa Jinling pagkatapos malaman ni Alex Dixon. Nang makitang pumasok si Jane Lewis sa banyo, sumunod din kaagad si Ding Ching. Nang makita siya ni Helena, agad siyang nagalit at nagbigay ng isang sampal. I am discussing matters with my daughter. Bakit mo ako sinusundan? Nakatanggap si Ding Ching ng isang sampal at nakikita ang kanyang mga kilay. Kung hindi dahil kay Jane Lewis, lalasunin niya ang matandang hag na ito ngayon. Umalis ka sa daan ko, tinuro ni Helena si Ding Ching at pinagalitan. Sabi mo bodyguard ka, pero mukha kang perverted fox. Dapat ikaw ang mistress ni Alex Dixon. Sabihin mo sa akin, nagkaroon ka ba ng relasyon ni Alex Dixon? Malamig na sinabi ni Ding Ching, umalis ka na. What? A lousy bodyguard dares to order me around? Believe it or not, tatanggalin kita, saway ni Helena. Hindi niya kayang tiisin si Ding Ching. Malinaw na siya ang may-ari ng bahay, ngunit hindi siya inilagay ni Ding Ching sa kanyang mga mata, nakikinig lang siya kay Alex Dixon. Baka si Alex Dixon ang humiling kay Ding Ching na subaybayan siya. Malamig na sumigaw si Ding Ching, makikisiksik ka ba o huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite? Napatalon si Helena at muling sinampal. She shouted aggressively, halika, hampasin mo ako, kung ikaw ang nakatama sa akin, sampilin mo ako, kung maglakas loob kang hawakan ng isang hibla ng buhok ko, hihiga ako agad sa lupa at maglalaro ng patay. Walang ekspresyon si Ding Renren, ngunit mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Hindi pa siya nakakita ng gayong walang hiyang matandang hag. Siya ay talagang isang manlalaban sa shrew. Lumaban ka, tabanan mo ako dito. Nagmura si Helena, umalis ka sa daraanan ko. Huwag kang humarang sa daan. Habang nagsasalita siya, naglakad siya papunta sa banyo. Matapos pagagalitan si Ding Ching, mas naging komportable si Helena sa kanyang puso. Si Ding Ching ay tao ni Alex Dixon. Kung pinagpalit niya si Ding Ching, ito ay kapareho ng pag-alitan kay Alex Dixon. Ilalabas nito ang galit niya. Habang si Helena ay nagmamahal sa kanyang sarili, bigla niyang narinig ang malamig na boses ni Ding Ching sa kanyang likuran. Helena, ano yun? Napalingon si Helena. Biglang bumungad sa kanyang mga mata ang isang nakalaking palad. Bago pa mabawi ni Helena ang kanyang sentido, siya ay sinampal sa lupa ni Ding Ching. Namamaga ang kalahati ng mukha niya. May nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha at napakasakit na patuloy na umaagos ang mga luha ni Helena. Agad siyang napaupo sa lupa at agad na umupo, nagsimula siyang humagulgol. Nay, anong meron? Papasok na sana si Jane Lewis sa banyo nang marinig niyang umiiyak si Helena at mabilis na tumakbo palabas. Anak, sinaktan ako ng vixen na ito. Umiiyak at nagreklamo si Helena. Tinanong ko siya tungkol sa relasyon nila ni Alex Dixon. Natakot ang babaeng ito na makahuli ako ng ebidensya na may relasyon sila, kaya itinulak niya ako sa lupa. Malamig na sinabi ni Ding Ching, Helena, sayang ang talent mo na hindi kumilos bilang isang Oscar. Tumingin si Jane Lewis kay Helena at pagkatapos ay tumingin kay Ding Ching at mabilis na sinabi kay Helena, Nay, itigil mo na ang panggugulo, hindi pwede si Ding Ching. Anak, hindi nagsisinungaling si nanay. Talagang totoo. Si Ding Ching lang ang sinisisi ni Helena, nag-aaway silang dalawa sa villa at nahuli ko silang dalawa. Nakita ko ito sa sarili ko. Hubad silang dalawa. Medyo marami-rami na rin ang nakapaligid sa kanila, at nang marinig nila yon ay agad nilang pinalibutan sila. Talwain si Little Brother Mo, lahat, mabilisang tamaan si Little Brother Mo, nang makita ni Helena na maraming tao sa paligid, agad siyang napaungol ng walang pigil. Hindi alam ng mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari. Nang makita nila si Helena, ang matandang hag na ito, na ibinagsak sa lupa, at nakitang walang intensyon si Ding Ching na humingi ng tawad, agad nilang sinimulan si Ding Ching. Si Ding Ching ay napapaligiran ng mga tao at ang kanyang ekspresyon ay pangit sa sukdulan. Kung hindi dahil sa pagiging ina ni Helena ni Jane Lewis, napatay niya agad ang matandang hag na ito. Mom, stop messing around. Nakita ni Jane Lewis na lalong nawalan ng kamay si Helena at mabilis na hinayla si Helena para tumakbo sa babaeng palikuran, lumingon pa siya at tiningnan si Ding Ching para sabihing huwag siyang sumunod,
baka magkagulo na naman si Helena. Napapaligiran din si Ding Ching ng isang grupo ng mga tao at hindi makaalis sa crowd. Sa wakas ay nagawa ni Jane Lewis na hilain si Helena sa banyo at nagreklamo, "Nay, ano ba talaga ang gusto mong gawin, kung sa tingin mo ay hindi sapat ang mawala ng mukha, hindi na kailangan pang sabihin, ngayong hapon, gagawin ko, kumuha ka ng mag-impake ng mga bagahe at ibalik ka kay Jinling." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang nakita ni Jane Lewis si Helena na sumisigaw at itinulak siya sa gilid. "Anak, umalis ka na," bumagsak si Jane Lewis sa lupa, kaya lang nagulat siya, bigla niyang nakita ang dalawang malalakas na lalaki na may maskara na nakatayo sa likuran niya na may hawak na baseball bat. Laking gulat niya na ang kanyang magandang mukha ay namutla. Kung hindi lang siya itinulak ni Helena palayo, hinampas ng baseball bat ang ulo ng malakas na lalaki sa likod niya. This was the ladies' room, bakit may dalawang lalaking nakamaskara dito? Isa sa mga malalakas na lalaki ang hamampas ng walang laman na hangin at mabilis na sinabing, "Bakit may matandang hag dito? Ang gulo." "Anong ginagawa mo?" Natakot din si Helena ngunit tumakbo pa rin siya at humarang sa harap ni Jane Lewis. Inilabas ang kanyang mga pangil at nanginginig ang kanyang mga kuko habang siya ay umuungol, "Binabalaan kita na magwala, kung hindi, tatawagin ko ang mga bodyguard at papatayin ko kayong lahat." Nagkatinginan ang dalawang malalakas na lalaki at tumawa ng malakas ang isa. "Narinig mo ba yun?" sabi ng matandang hag na ito, "Gusto niya tayong patayin, nababaliw na yata siya." Sinabi ng isa, "Dahil narito ang mag-ina, dalhin mo sila kasama mo." Agad namang natarante si Jane Lewis, darating ang kabilang party para sa kanya. Tatawagin na sana niya si Ding Ching nang biglang itinaas ng matipunong lalaki ang kanyang palad at sinampal siya sa lupa. Napasigaw si Jane Lewis at agad na bumagsak sa lupa. Nang makitang tinamaan ng anak, agad na nabaliw si Helena at parang tigre na sumugod, nangungulit sa matipunong lalaki. "How dare you hit my daughter, bubugbugin kita hanggang mamatay, iya, tumakbo ka." Si Helena ay orihinal na isang baliw, ngayon, sa ilalim ng kanyang matinding galit, siya ay naging isang manlalaban sa mga shrew. Natigilan ang matipunong lalaki at talagang 2 beses niyang kinamot, galit siyang umungol, "Damn it, you old bastard, you are courting death." Habang nagsasalita siya ay binigyan niya ng 2 sampal si Helena, hinawakan niya ang buhok nito at sinimulang sampilan mula kaliwa hanggang kanina. Pinalo si Helena hanggang sa tuluyan na itong sumigaw. "Nanay," malakas na sigaw ni Jane Lewis. Ang isa pang malakas na lalaki ay naglabas ng isang lubad ng abaka at mabangis na naglakad papunta sa kanya. "Huwag kang lalapit," napaupo si Jane Lewis sa lupa sa takot at patuloy na umaatres, mukhang takot na takot. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga figura ni Ding Ching sa pintuan ng banyo, agad niyang itinaas ang kanyang kamay at lumipad ang 2 darts at tumusok sa mga kamay ng malaking lalaki na may hawak ng lubid. Ang darts ay nalason, agad na napasigaw sa sakit ang malaking lalaki at nahulog sa lupa ang lubid na abaka sa kanyang kamay, nakahiga siya sa lupa, bumubula ang bibig. Alam ng ibang malaking lalaki na hindi siya ang kapareha ni Ding Ching at agad na hinawakan si Helena at tumalon papunta sa bintana. Klang, nabasag agad ang bintana. Kasabay ng sigaw ni Helena ay binuhat siya ng malakas na lalaki at tumalon sa bintana. "Nanay," sa sobrang takot ni Jane Lewis ay namutla ang kanyang mukha, nagpumiglas siyang tumalon sa bintana, "Ding Ching, dali, iligtas mo ang aking ina." Nakatayo si Ding Ching sa tabi ng bintana, hindi gumagalaw at nakakasimangot. Sa oras na ito, hindi niya maiwan si Jane Lewis at tumakbo para iligtas si Helena. Paano kung may mga tao pa ring tumitingin kay Jane Lewis sa dilim at gustong bawiin siya? Ito ang ikatlong palapag, ang malakas na lalaki ay tumalon sa shed sa ibaba at gamulong sa lupa, sumakay siya sa isang motorsiklo na nakaparada sa likurang eskinita at sa isang putok ay lumipad siya pasulong at nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Nawalan na ng malay si Helena sa pagkahulog, bumagsak siya sa likurang upuan ng motorsiklo na parang patay na baboy at iginala ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung patay na ba siya o buhay. "Nanay," sumakit ang puso ni Jane Lewis at bigla siyang nawalan ng malay at nawalan ng malay. Kabanata 882 Habang nakikipagnegosasyon si Alex Dixon sa kontrata sa joint ventures, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyuhin, si Shu Fugi.
Alex, bumalik ka kaagad, ang asawa mo ay nahimatay, nanginginig ang boses ni Shu Fugi. Ano? Napabuntong hininga si Alex Dixon at agad na sinabing, babalik ako kaagad. Ano ang nangyayari? Hindi ba ayos lang ang asawa niya sa umaga? Ipinadala pa siya ni Ding Ching sa check-up. Bakit siya biglang nawala ng malay? Ano nga ba ang nangyari? Diretsyong tumayo si Alex Dixon. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para batiin ang malaking kliyente sa kabilang side ng table, mabilis niyang sinabi kay Jiang Shuile sa tabi niya, kailangan ko munang umalis. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang lumabas ng opisina sa pinakamabilis na bilis at nagmamaneho papunta sa villa. Habang nasa daan ay pinabilis ang takbo ng kanyang sasakyan, halos bumibilis ito sa daan, at nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Klang, itinulak ni Alex Dixon ang pinto ng villa at nakita ang asawang nakasandal sa sofa na namumutlang mukha, may doktor ding nakatayo sa tabi niya. Nang makita niyang ligtas at maayos si Jane Lewis, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at humakbang pasulong. Miss, kamusta, Alex? Mabilis na iligtas ang aking ina. Nang makita siya ni Jane Lewis ay agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, pilit niyang hinawakan ang kamay nito, mukhang gulat pa rin. Nakaramdam ng kirot sa puso ni Alex Dixon at hindi niya napigil ang yakapin ng mahigpit si Jane Lewis. Nilinggan niya ang kanyang ulo at malamig na tinanong si Ding Ching na nasa tabi niya, ano ba talaga ang nangyari? Si Ding Ching, nakaraniwang walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngayon ay nakayuko na may mukha na puno ng kahihiyan. Boss Dixon, kasalanan ko ang lahat, hindi ko ginampanan ang tungkulin ko bilang bodyguard. Sa oras na ito, nakita ni Jane Lewis ang kanyang asawa na bumalik at ang kanyang kalooban ay lubos na kumalma. Pinipigilan ang kanyang gulat, umiling siya at sinabing, sa totoo lang, hindi ito nangyayari kay Ding Ching. Hinihiling ko rin ang aking ina na pumunta sa ospital para manggulo. Nagpunta si Helena sa ospital, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ayaw niyang maghanap ng gulo si Helena, kaya hindi niya hinayaan ang asawa sa ospital para magpa-check up. Lahat sila ay sinamahan ng mga bodyguard. Nanginginig si Jane Lewis habang ikinukwento niya ang bagay na yon, pagkatapos ay sinabi na may pulang mata. It is not Ding Ching's matter, hindi siya pinapasok ng nanay ko sa banyo at sinabihan pa siyang sumigaw. Noon lang ay nakita ni Alex bumuti ang mukha ni Dixon at sinabi kay Ding Ching na nakayuko at naghihintay sa gilid, bumangon ka. Oo, Ginoo, noon lang umayos si Ding Ching at tumayo sa gilid na may masalimuot na pakiramdam. Kung medyo desidido pa siya, binaligtad na sana niya si Helena, na nanggugulo, sa lupa at sumugod sa banyo para maiwasan ang mangyayari. Si Albert Lewis, na nasa tabi niya, ay nataranta at sumigaw na may humihikbi na tono, Alex, kailangan mong iligtas ang iyong ina. Umiyak din si Jane Lewis at hinawakan si Alex Dixon. Kung hindi ako niligtas ng nanay ko, hindi sana siya kinuha ng mga taong ito, kasalanan ko ang lahat, kinailangan kong makipag-away sa nanay ko, kung ano man ang nangyari sa nanay ko, ayaw ko nang mabuhay. Asawa, ililigtas ko ang aking ina, sabi ni Alex Dixon na may kadiliman sa mukha. Ang nakidnap ay si Helena, ito ang kapalaran ng kamalasan. Ngunit kahit gaano pa kakaiba si Helena, siya pa rin ang biological na ina ng kanyang asawa. Hindi niya kayang bitawan siya. At sa pagkakataong ito, si Helena na rin ang tumalon papunta sa kidnapper para protektahan ang asawa, kung hindi dahil dito, baka nadala na ang kanyang asawa. Pinsan, huwag kang malungkot, siguradong mag-iisip ng paraan ng bayaw para iligtas si Tita Shu. Umupo si Shu Shanshan sa sofa at niyakap si Jane Lewis para aliwin siya. Si Shu Fugi, na nasa tabi niya, ay isang parang langgam sa mainit na kawali. Mabilis niyang sinabi, Alex, ano ang sinusubukang gawin ng mga taong ito, pagkidnap kaya ito? Tiyo, pupunta ako at mag-iimbestiga kaagad. Natitiyak ni Alex Dixon na ang grupong ito ng mga tao ay dumating para sa kanyang asawa at hindi inagaw ang kanyang asawa, kaya naman tumalon sila sa pader at dinala si Helena. Lumabas siya ng bulwagan at kinuha ang kanyang telepono para magpadala ng mga mensahe kina Wang Lixu, Sung Yulua, Uncle Hua, Decepticon Tiger at Han Yun. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, kahit sino ang nasa likod nito, basta nakakasama ito sa kanya at sa kanyang pamilya, kahit baligtarin niya ang Yan Capital, kailangan niyang patayin ang mga ito. How dare niyang saktan ang pamilya niya?
Mamatay, para naman kay Zhao Su, hindi siya pinadalhan ng text ni Alex Dixon. Kahit na siya at si Zhao Su ay pansamantalang bumuo ng isang alyansa, alam ni Alex Dixon sa kanyang puso na ang babaeng ito ay napakatalino, hindi niya talaga gustong tulungan siya. Gusto lang nilang gamitin ang isa't isa. Kung sasabihin niya ang balitang ito kay Zhao Su, uupo lang siya sa bundok at panoorin ang laban ng mga tigre. Baka maglaro pa siya sa likod nito para makahuli ng mas maraming ebidensya at magtaas ng mga kondisyon para sa kanya. Kung paanong nagkagulo ang Dixon Family Villa. Sa isang malayong abandonadong pabrika sa labas ng Yan Capital, ilang van ang dumaan sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang ilang malalakas na lalaki ay tumalon mula sa mga van, kumuha ng isang kumikislap na baril na sako mula sa likuran, at dinala ito sa lugar ng pabrika. Bang, ang baril na sako ay inihagis sa harap ng isang malaking bakal na kulungan, gumapang si Helena mula sa ganisak na may gusot na buhok, puno ng takot ang mukha niya, at nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Bago pa niya mabawi ang kanyang katinoan, isang malakas na lalaki ang humakbang at sinampal siya sa mukha, na galit na pinagalitan. "Stupid old hag, how dare you scratch me, F***ck. Napahampas si Helena sa lupa at namula ang bahagi ng mukha niya. Ito ay masakit, patuloy siya sa pagsigaw. Sa ilalim ng liwanag, nakita niya na ang malakas na lalaking nakabangga sa kanya ay nakakagulat na siya ang sumulpot sa babaeng palikuran sa ospital at binugbog niya. Agad siyang napasigaw sa takot. "Sino ka? Binabalaan kita, bitawan mo ako agad, kung hindi, hindi kita ililibre." "Sa iyo lang," tumikimang matipunong lalaki sa sobrang pang-aalipusta. "Ano ang sitwasyon mo ngayon? Wala ka bang ideya?" Tinakpan ni Helena ang mukha at gulat na tumingin sa paligid. Sa kanya napagtanto na hindi lang ang matipunong lalaki ang nandito, maraming hindi pamilyar na mga lalaki ang nakatayo sa madilim na paligid at lahat sila ay pinagmamasdan silang lahat. "Anong ginagawa mo sa akin?" Sa sobrang takot ni Helena ay nanginginig siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lapels at naupo sa lupa, umiiyak at umiiyak. "Matanda na ako, pero naglakas loob pa rin kayong lagyan ng mga disenyo sa akin, bagamat tinawag akong bulaklak sa Jinling noong bata pa ako, mayroon na akong nag-asawa at may anak ka pa rin sa akin." Ang matipunong lalaki na nakatayo sa harap ni Helena ay halos mainis hanggang sa masusuka, agad siyang naglakad pasulong at binigyan siya ng sipa. "F***ck, you damn old hag. Take a piece and take a photo, you're a flower, fat and pangit, you're not even interested to give it to me to play with." Nang marinig ng mga lalaki sa paligid ang sinabi ni Helena ay halos mapasok sila. May imahinasyon talaga ang matandang hag na ito. Interesado sa isang pangit na matandang hag na tulad niya. Baka hayaan niya silang mamatay. Kung ganoon, anong ginagawa mo? Nabuhayan ng loob si Helena at nagtatakang nagtanong. "Hindi ba kayo nag-iimbot sa aking kagandahan sa pamamagitan ng pagkidnap sa akin?" Halos masuka ang matipunong lalaki at sadyang hindi makayanan ang patuloy na pakikinig. Pinahit niya ang kanyang ulo at iniutos, itapon ang matandang babae sa isang hawla at ikulong siya. Kung patuloy siyang magsalita ng walang kaparikon, hayaan siyang kagatin ng aso hanggang sa mamatay. Hinawakan ng dalawang matipunong lalaki ang braso ni Helena at inihagis ito sa isang malaking kulungang bakal para ikulong siya. Ang malaking bakal na kulungan ay para sa mga aso, may ilang malalaking kulungang bakal din sa tabi niya. Maraming mabangis na asong lobo sa kulungang bakal, ipinakita nila ang kanilang mga ngipin kay Helena. Sa sobrang takot ni Helena ay nanginginig na siya. Ang grupong ito ng mga tao ay walang pakialam sa kanyang kagandahan. Baka gusto nila siyang tadtaran at gawing barbecue bag. Kumalabit, bumukas ang bakal na pinto ng pabrika at pumasok ang isang lalaking nakasuit at leather na sapatos kasama ang mahigit 100 tao. Ikaw si Chin Liwesi." Agad na nakilala ni Helena ang katabi ng lalaking nakasuit ay si Chin Liwesi. Agad siyang sumigaw, "Bilis, tulungan mo ako." Kabanata 883. Malamig na ngumuso si Chin Liwesi. "Helena, ipinapayo ko sa iyo na iligtas mo ito, baka mas mabilis kang mamatay." Natigilan si Helena at sinabing, "Bakit hindi mo ako iniligtas?" Hindi siya pinansin ni Chin Liwesi at magalang na inihatid ang lalaking nakasuot sa silid. Tapos, tumayo siya sa gilid habang nakababa ang mga kamay. Nakasuot ng sunglass ang lalaking nakasuot ng sunglass at malamig na sumulyap kay Helena. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Bakit mo siya dinala dito?"
Mabilis na naglakad ang matipunong lalaki at magalang na yumuko sa lalaking nakasot. "I'm sorry, noong kinidnap natin si Jane Lewis, nagkaroon tayo ng problema. Pumasok ang mga bodyguard niya at nilason ang isa nating kapatid. Wala akong panahon para kunin si Jane Lewis at itinali ang matandang babae. Ha, we screwed up. Alam mo naman kung anong parusa ang dapat nating matanggap, di ba?" Malamig na sabi ng lalaking nakasot. Saglit na natigilan ang matipunong lalaki, saka biglang napaluhod kasabay ng kabog, walang tigil na nagmamakaawa. "Patawarin mo ako, young master. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hahanap ako ng pagkakataon na atali si Jane Lewis sa susunod." Hindi siya pinansin ng lalaking nakasot at tiningnan ang kanyang assistant. Isang kalbong lalaki sa tabi niya ang humakbang pasulong at sinipa ang lalaki sa lupa, pinahit niya ang kamay at naglabas ng kutsilyo. Itinaas niya ang kutsilyo at pinutol ang kanang palso ng lalaki. "Ah!" Sigaw ng matipunong lalaki, bumulwak ang dugo mula sa nabasag niyang palso, agad siyang nawala ng malay sa sakit. Hindi pa nakita si Helena ng ganitong madugong eksena, sa sobrang takot niya ay halos naiihina niya ang sarili niya sa lugar at hindi man lang makapagsalita. Ang iba sa kanila ay napakatahimik na parabang ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Naglakad silang dalawa at kinaladkad ang malakas na lalaki sa pool ng dugo palayo. Tumalsik ang ilang patak ng dugo sa sunglass ng lalaking nakasot, naiinis na nakasimangot siya, naglabas ng maselang panyo, pinunasan, at itinapon. Sa sobrang takot ni Helena ay nanginginig ang buong katawan, she shouted while trembling, "Ikaw, huwag kang lalapit, I'm warning you, bilisan mo at bitawan mo ako." Sarcastic na ngumiti ang lalaking nakasot, "Bakit kita pakakawalan?" "Kasi, dahil ang fiancé ng anak ko ay si young Master Dixon." Nagkaroon ng ideya si Helena at agad na tumawag ng walang takot. Natigilan ang lalaking nakasot, "Sinong young Master Dixon?" "Alex Dixon." "Paano naging basura ito?" Hinamak na sabi ni Helena, "Siyempre ito ang tagapagmana ng Dixon clan, si Dixon Huaian." Ang lalaking nakasot ay natigilan sa kinatatayuan, na parabang natakot siya sa kalokohan. Nang makita ang reaksyon niya, mas lalo pang natuwa si Helena, siya ay sumigaw ng agresibo, "Natatakot ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Dixon Huaian, young master, ay ang maalamat na third young master ng Dixon family. Siya ay may kapangyarihan at impluensya, upang ituloy ang aking anak, binisita, ang aking bahay ng maraming beses." Nang matapos magsalita si Helena ay labis siyang nasiyahan sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng mabilis na reflexes, kung hindi, napunta siya sa isang miserableng estado. Sa sandaling ito, ang lalaking nakasot ay biglang tumawa ng malakas ng ilang beses. "Anong tinatawa-tawa mo?" Galit na tanong ni Helena. "Huwag mong sabihing hindi ka natatakot sa pamilya Dixon. Sa tingin ko ay kayang patayin ni Dixon Huaian ang isang maliit na hudlom na tulad mo sa isang daliri." Inayos ng lalaking nakasot ang kanyang sal-aring pang-araw at sarkastikong sinabi, "I am laughing at your wishful thinking. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ang pamilya mo? Paano ka magiging magpakasal sa Dixon family, bagamat anak mo ay maganda? Katuwaan lang ba siya?" Hindi inisip ni Helena na hindi siya natatakot, hinawakan niya ang hawla at patuloy na nagbanta, "Hindi ka mula sa Dixon family. Paano mo malalaman ang aking anak na babae ay hindi magpapakasal sa Dixon family? Palayain mo ako kaagad at bigyan ako ng ₱1,000,000 kabayaran sa pinsala, sa pag-iisip, kung hindi, gagawin ko si Dixon Huaian at hayaan siyang makipag-ayos sa iyo." 2 beses na tumikim ang lalaking nakasot at inutusan si Chin Liwesi sa tabi niya. Nanaginip pa rin ang matandang babae na ito, "Gisingin mo siya, ipauubaya ko sa iyo ang mga usapan dito, gawin mo ang gusto mong gawin. Kung kulang ka sa lakas ng tao o kayamanan, tawagan mo ako." "Salamat, Dixon." "Salamat, young master." May pasasalamat si Chin Liwesi habang nagmamadaling yumuko sa lalaking nakasot. Tuma-ngo ang lalaking nakasot, tumalikod, at lumabas. Nang makitang umalis ang lalaking nakasot, napatulala rin si Helena. Tulala ba ang taong ito, o may mali sa utak niya na hindi man lang siya natakot sa Dixon family? Isang grupo ng mga tao ang nag-escort sa lalaki palabas ng pabrika, saka lamang tinanggal ang lalaking nakasot ang kanyang salaming pang-araw at itinapon ito sa isang tabi, ngumisi siya. Siya si Dixon Huaian, hindi niya talaga akalain na si Helena, ang matandang babae na ito,
ay talagang may isip na pakasalan si Jane Lewis sa pamilya Dixon. Anong biro, payuhan siyang gisingin ayon sa mga tagubili ng young master. Lumingon si Chin Liwesi at inutusan ng isang malakas na lalaki sa tabi niya. Sa sobrang takot ni Helena ay nanginginig siya at napasigaw, "Chin Liwesi, hindi ko talaga akalain na ikaw pala ang kumidnap sa akin, sayang ang pagtrato ko sa iyo bilang mabuting tao, sabihin mo sa akin, bakit mo ako kinidnap, ako?" Malungkot ang mukha ni Chin Liwesi habang sarkastikong sinabi, "Para sa isang snobyang matandang babae na tulad mo, syempre dapat ko siyang suntukin." Binuksan ng matipunong lalaki ang hawla, hinayla ang buhok ni Helena, at pinaypayan siya mula sa kaliwa hanggang kanina. Umalingaw-ngaw ang malinaw na nagpalakpak sa maluwag na pabrika, na sinabayan pa ng mga ligaw na alulong ng mga asong lobo sa paligid. Natamba si Helena at napalingon, matapos masampal ng mahigit 20 beses, namamaga ang kanyang mukha. Ngayon ay pinagsisihan niya ito, gusto talaga niyang pakasalan ang kanyang anak kay Chin Liwesi, talagang hindi niya akalain na ang batang ito ay talagang isang tao ng yin at yang. "Helena, naiintindihan mo na ba?" Malamig na sigaw ni Chin Liwesi. Nang makitang binubugbog ang matandang babaeng ito hanggang sa mapasigaw, hindi niya naiwasang gumaan ang loob niya. Kung hindi niya kayang talunin si Alex Dixon, masasampal din niya ang biyenan niya. "Young Master Chin, mangyaring iligtas ang aking buhay," nanlambot ang mga binti ni Helena, at napaluhod siya sa pagkabigo, umiyak siya ng umiyak, "As long as you spare my life, I will agree to any of your requests." "Tama, hindi mo ba hinahabol si Shanshan? Let me go, I'll go back and ask Shanshan to be your girlfriend." TCH, tiningnan ni Chin Liwesi si Helena na nakaluhod sa lupa na parang patay na aso at tumingin sa kanya ng may paghamak. Ano ang impyerno na ito, matandang hag? Paano siya naging walang hiya? Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil sa karakter ni Helena na siya ay nagkaroon ng. Nilabas niya ang phone niya at kinawayan ito sa harap ni Helena, "I really can do anything." "Oh, young Master Chin," namumula ang pisngi ni Helena sa sakit, hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng sakit, hanggat hindi siya nataman, kahit na gusto ni Chin Liwesi na habarin niya ang kanyang damit, hindi siya magdadalawang isip. Isang bakas ng nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chin Liwesi. "All right, you can call Alex Dixon now." Lumuhad siya at magmakaawa sa akin, basta lumuhad siya, hahayaan na kita. Ganun ka simple, agad namang natuwa si Helena sa kanyang puso. Dapat kanina pa niya sinabi, hindi ba't humihiling lang sa basurang yon na lumuhad sa loob ng ilang minuto. Sa villa ng Dixon family. Inaalaw ni Alex Dixon si Jane Lewis nang tumunog ang kanyang telepono. "Si Hanyon yun, Alex, nalaman na ng mga tauhan ko kung nasaan ang biyenan mo." Ang dumukot sa kanya ay nasa dogfighting ring sa labas ng lungsod. "Kung tutuusin ang kasalukuyang sitwasyon, walang problema sa iyong ina-in-law. Gusto mo bang dalhin ko ang ilang lalaki?" "Sandali lang, aayusin ko agad," sabi ni Alex Dixon. "Sige, aayusin ko muna ang isang tao na magmo-monitor sa mga galaw ng kabilang partido sa ngayon. Ipapaalam ko sa iyo kung may anumang balita." Pagkasabi noon, ibinaba ni Hanyon ang telepono. "May hanap ka ba?" Mabilis na tanong ni Albert Lewis. "Masyadong mabilis, wala pang kalahating oras. Ayos lang ba talaga ang nanay mo?" Ni Alex Dixon, dati si Hanyon ay isang pangkat ng mga espesyal na puwersa sa ibang bansa. Marami sa kanyang mga nasasakupan ay mga eksperto sa pagmamanman, kung sinabi niyang walang problema, dapat ay maayos siya. Ang mga espesyal na puwersa sa labas ng hangganan ay lahat ay nakipag-ugnayan sa mga masasama at masasamang tao sa nakaraan. Maliit na bagay lang ang hanapin ni Helena, pagkatapos ay tatawag tayo kaagad ng pulis. Tumayo si Shu Fugi at mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Kabanata 884. Mabilis na sinabi ni Jane Lewis, "Tito, huwag kang mag-alala, nasa kamay pa rin nila si nanay. Paano kung punitin nila ang mga boto?" Nang ang salitang punit, muling namutla ang mukha ni Albert Lewis, sa sobrang takot ay hindi na siya makahinga. Tapos na, kung hihingi sila ng napakataas na presyo, paano tayo magkakaroon ng karaming pera? Matigas na sabi ni Jane Lewis, "Tay, okay lang, kung gusto nila ng pera, okay lang, kung talagang hindi gumana, ibebenta ko ang kumpanya, kahit anong mangyari, kailangan kong iligtas ang nanay ko."
Nakaramdam siya ng walang katumbas na pagkakasala sa kanyang puso. Kanina lang, nakikipagtalo siya kay Helena at gusto niyang ibalik si Helena kay Jinling. Ngunit sa kritikal na sandali, sumugod pa rin si Helena para bugbugin siya ng walang pakialam sa sarili niyang kaligtasan at iniligtas siya. Pumikit si Jane Lewis at muling bumagsak ang dalawang agos ng malinaw na luha. Nakita ito ni Alex Dixon at naramdaman ang sakit ng kanyang puso. Akmang aaliwin niya ang asawa ay biglang tumunog ulit ang phone niya. Hindi niya tiningnan ang telepono at inisip na si Hanyon ang tumatawag, agad niyang sinagot ang telepono. Kumusta ang sitwasyon, Alex? Please save me. Maririnig mula sa telepono ang mga iyak ni Helena. Nanay, narinig ni Jane Lewis ang boses ni Helena at agad na sumigaw. Nay, kamusta? Nasaan ka ba? Inatake ka ba nila? Hindi inaasahan ni Alex Dixon na tatawag si Helena at agad itong nag-hands-free at nagtanong, Ma, kumusta ang sitwasyon mo? Wuwuwo, anak, iligtas mo si nanay, umiiyak si Helena, sabi nila, basta lalapit si Alex Dixon at lumuhad para humingi ng tawad, hahayaan nila ako. Ano, lumuhad mo si Alex at humingi ng tawad, natigilan din si Jane Lewis, sila, ayaw nila ng pera. Oo. Hiniling mo kay Alex na lumapit at lumuhad para humingi ng tawad sa kanila. O tama, sabihin mo kay Alex Dixon na matutong gumapang, matututo siyang tumahol habang umaakyat, ipadala ang video ng pag-aaral niyang gumapang, at hindi na, aatake ako ng kabilang partido mabilis na sabi ni Helena, anyway, hindi mawawala ang isang piraso ng balat. Ito, si Jane Lewis ay nasa isang dilema, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay gagawa ng hindi makatwirang pagkumpleto. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, inagaw ng kabilang partido ang kanyang asawa, malinaw, siya ay pinupuntirya at hindi binanggit ang pantubos, pinaluhod lang siya nito, halatang may sama ng loob ito sa kanya. Natarante rin si Shu Fugi at nagmamadaling sumigaw, bakit hindi ka lumuhad, Alex, mag-record ng video na nakaluhod ka sa lupa at natutong gumapang na parang aso, kung hindi, tatamaan ng kidnapper ang iyong ina. Biglang naging awkward ang atmosphere sa kwarto. Ang mga kilay ni Jane Lewis ay mahigpit na nakadikit, at siya ay labis na nababalisa. Sa isang panig, ang kanyang sariling ina ay mabubugbog, at sa kabilang panig, siya ay magpapahirap sa kanyang asawa sa kahihiyan, nakaluhod siya sa lupa na parang aso, gumagapang sa lupa, at nagre-record pa ng mga video, wala siyang choice. Oh, right, at meron pa. Mukhang may naisip si Helena at sumigaw ulit na may humihikbi na tono, nandito si Shanshan, tama? Tita Shu, nandito na po ako, hindi inaasahan ni Shu Shanshan na tatawag siya at mabilis na pumayag. Shanshan, makinig ka sa akin, wuwo, sumangot at umiyak si Helena, maaari kang maging may bahay ni Chin Liwesi. Ano, naging berde ang mukha ni Shu Shanshan na parang tinamaan ng kidlat. Napatalon din si Shu Fugi sa takot. Kuya, ikaw, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Gusto mong maging mistress ang anak ko? Nabugbog ba siya ng kalokohan? Umiyak si Helena sa telepono. Sinabi nila na hanggat handa si Shanshan na maging jowa ni Chin Liwesi at nasa awa niya, papalitan nila ako ng komportableng silid, may aircon at shimengsi. Imposible yan, bago ang pakikinig ni Shu Shanshan, galit na galit siya matapos kaya napasigaw siya. Sa una, si Shu Fugi ay nagsasalita pa rin para kay Helena, nang mabalitaan niyang magiging mistress ang kanyang anak, dumilim ang buong mukha niya. What the hell, nagpalit si Helena ng komportableng selda para sa kanya at pinayuhan ang kanyang anak na maging isang may bahay. Malamig na sabi ni Alex Dixon, Nay, ang kumidnap sa iyo ay si Chin Liwesi, tama ba? Oo, siya nga, umiiyak na sabi ni Helena. Sa sobrang galit ni Albert Lewis ay hinampas niya ng malakas ang mesa, nang dumating ang batang ito sa bahay namin, nakita ko ang malikot niyang mga mata, hindi ko inaasahan na siya pala ay isang taong black-hearted, gumagawa ng ganoon. Natigilan ang lahat ng nasa kwarto, hindi nila inaasahan na si Chin Liwesi ang may gawa nito, si Alex Dixon lang ang may kalmadong ekspresyon. Nakatanggap lang siya ng mensahe mula kay Hanyon. Alam niyang itinali ni Chin Liwesi si Helena sa dogfighting ring. Gayunpaman, nagkaroon din ng ilang pagdududa si Alex Dixon, si Chin Liwesi ay maaaring ituring na medyo mayamang pangalawang henerasyon sa Yan Capital, paano siya magkakaroon ng ganoong kalakihang kakayahan?
Umiyak si Helena at sinabi, dapat mong hilingin kay Alex na iligtas ako, na yumuko at umamin ng kasalanan para kay Chin Liwesi, at tawagan si Shanshan upang maging kanyang may bahay. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay pilit niyang binaba ang phone niya. Saglit na tumahimik ang silid, at napakakomplikado ng ekspresyon ng lahat. Si Zhang Faang ang unang sumigaw ng galit, anong ginagawa mo? Gusto mong maging mistress ang anak ko para mailigtas siya? Imposible ito. To think na iniisip namin si Helena, nagplano talaga siya laban sa anak ko. Tita, huwag ka munang magalit, siguradong gulong-gulo ang nanay ko, mag-iisip tayo ng ibang paraan, mabilis na payo ni Jane Lewis. Mukhang nahihiya siya at gusto niyang maghukay ng butas at magtago doon. Ang kanyang sariling biolohikal na ina ay talagang nagsabi ng gayong mga salita, sobrang nakakahiya din. Sinabi rin ni Albert Lewis ang ilang magagandang bagay para pakalmayin si Zhang Faang. Si Jane Lewis ay balisa at napahiya, she looked at Alex Dixon with tear eyes, "Hubby, what do we do now?" Napatingin siya sa walang magawang mukha ng asawa, nakaramdam din si Alex Dixon ng kirot sa kanyang puso, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na si Chin Liwesi ay magkakaroon ng ganoong lakas ng loob na bawiin ang kanyang asawa. Pinsan bayaw, ayaw kong maging may bahay ni Chin Liwesi, hindi ko siya nagustuhan kahit kailan, hinawakan din ni Xu Shanshan ang braso ni Alex Dixon, nakaramdam ng mali. Nataranta ang lahat ng nasa kwarto, napatingin silang lahat kay Alex Dixon na parabang tumitingin sila sa isang straw na nagel iligtas ng buhay. Laminggo-linggo si Alex Dixon sa paligid at sinabing, Tay, Tiyo, huwag kang mag-alala, magdadala ako ng mga tao para iligtas si nanay ng ligtas. Kailangan pa nating umasa sa ating mga manugang sa kritikal na sandali na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Albert Lewis. Naging tapat siya sa buong buhay niya at hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong malas. Tinawag ni Alex Dixon si Han Yun at sinabihan siyang maghanda para sa paglalakbay sa dogfighting ring. Ang dogfighting ring. Lumuhad si Helena sa lupa at iniabot ang telepono kay Chin Liwesi gamit ang dalawang kamay. Ngumiti siya ng nakakaloko sa pagtatangkang pasayahin siya. Liwesi, nasabi ko na sa kanila ang sinabi mo, puntahan mo muna ako sa 5-star hotel. I promise Alex Dixon na talagang darating ang basura at yumuko sa iyo. At saka, papayuhan ko rin si Shanshan na magiging jowa mo, huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Chin Liwesi ang telepono at nanunuya, kung ganoon ay hintayin natin na mauna sila, hindi ko akalain na makikinig sa iyo ang masanay mo, dahil ayaw niyang umakyat ng aso, maaari kang manatili sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na muli si Helena sa isang dog cage. Nahulog pa lang si Helena nang biglang sumulpot ang isang malaking asong lobo sa kalahati ng taas ng tao, natakot siya kaya naiihi niya ang kanyang pantalon at patuloy na sumisigaw, mabilis siyang lumiit sa isang sulok ng hawla at nanginginig. Buti na lang at nakatali ang wolf dog ng mga bakal na tanikala, kalahati metro pa rin ang layo nito sa kanya at hindi siya makagat. Ngunit kahit na ganoon, hindi naglakas loob na kumilos si Helena at patuloy na umiinom si Alex Dixon sa kanyang puso. Bakit ngayon lang siya sumunod sa utos nito at umakyat na parang aso? Kung hindi, hindi siya maghahirap ng ganito. Sa labas ng dogfighting arena, 4 o 5 camouflage jeep ang dumaan, bumaba si Alex Dixon mula sa jeep, malamig ang mga mata niyang nagwawali sa lugar na nasa harapan niya. Sa harap niya ay isang abandonadong pabrika. Ngayon, ang mga nagtitinda ng aso ay pinalitan ito ng isang kulungan ng aso, na karaniwang ginagamit sa pag-aalaga ng mga aso. Kabanata 885 lumakad si Han Yun sa kanyang tabi at itinuro ang harapan, ito na. Nakulong ba si eldest sister sa ganoong lugar? Natakot si Xu Fugi at idinikit ang kanyang ulo sa labas ng bintana. Nag-alala si Albert Lewis kay Helena at nagpumilit na sumama kay Alex Dixon, siya at ang kanyang asawa ay walang pagpipilian kundi ang magsama, hinabol din ni Xu Shanshan. Si Jane Lewis lang ang hindi nakagalaw at sinamahan siya ni Ding Qing na magpahinga sa bahay. Maraming tao ang nagkukumpulan sa pasukan ng 2 at 3, ang iba ay naglupasay at naninigarilyo, ang iba ay nakaupo sa lupa na naglalaro ng baraha. Nang makita nilang pumarad ang jeep ay sabay silang tumayo at pinalibutan sila ng mga bakal na tubo at machete.
Nang makita niya ang sitwasyon, lalo pang natarante si Albert Lewis. Sino sila? Anong ginagawa nila sa atin? Sa sobrang takot ni Shu Fugi ay nababalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo, nagsisi siya na pumunta siya ngayon. Ang grupong ito ng mga tao ay mukhang mabangis sa unang tingin, baka mahuli nilang lahat. Si Zhang Faang ay natakot din, panay ang reklamo niya tungkol kay Alex Dixon. Anong nangyari? 100 tao lang ang dinala mo rito, mahigit 40 tao lang ang nasa pinto. Walang sinabi si Alex Dixon, malamig niyang sinulyapan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga taong dinala niya ay pawang miyembro ng Special Forces, bawat isa sa kanila ay kayang lumaban ng 10 tao ng sabay, sila ang malalakas sa mga malalakas. Hindi nila inilagay ang grupong ito ng basura sa kanilang mga mata. Napaka-reserved din ng 12 ng mga miyembro, pumila sila sa likod niya, at ang lamig ng mukha nila. Isang kalbong lalaki na nakasuot ng mabulaklak na checkered shirt na may nagniningning na gintong kadena sa kanyang leeg na naglakad pasulong na may bakal na tubo na kasing kapal ng braso, sumigaw siya ng usok at sumigaw, "Anong ginagawa mo dito?" Sabihin kay Chin Liwesi na lumabas, malamig na sabi ni Alex Dixon. Ikaw si Alex Dixon, napatigilid ang tingin ng kalbo kay Alex Dixon at nakitang ilang dosenang tao lang ang nasa likuran niya. Tawa siya ng tawa. Who the F***CK do I think you are to make brother Chin be so cautious? I didn't expect you to be a loser na nagpabantay sa pinto ng napakaraming kapatid natin, hindi ba biro ito? Sasabihin ko ulit, umalis ka dito, Chin, sigaw ni Alex Dixon. Ano, sa tingin mo matatawagan mo si Kuya Chin para makita ka? Parang may narinig na biro ang kalbong lalaki, tinaas niya ang ulo niya at tumawa. Mga kapatid, narinig niyo ba ang sinabi ng batang ito? Akala ba niya ang araw? Ang 30 bagay na lalaki sa likod ng kalbong lalaki ay tumawa ng malakas. TCH, huwag mong pag-usapan si kapatid na Chin, kaya kitang patayin sa isang kamay. Ang kalbo na lalaki ay nagluwa ng isang subo ng plema sa lupa bilang pang-aalipusta. Ganap na hindi inilagay si Alex Dixon sa kanyang mga mata. Ang pabrika na ito ay mukhang dogfighting ring sa ibabaw. Ngunit sa katunayan, matagal na itong inookupahan ng mga taong ito, maaari itong ituring na isang malupit sa mga suburb, binigyan pa siya ng kalapit na mga magsasaka ng palayaw na mixed river dragon, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na guluhin siya. Kumaway ng kamay ang kalbong matipunong lalaki, at 30 tao o higit pa ay agad na nagkalat na hugis pamaypay, na nakapalibot sa jeep. Si Albert Lewis at ang iba pang sakay ng jeep ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena noon. Kaya sa sobrang takot ay hindi sila makapagsalita. Dixon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hinawakan ng kalbong lalaki ang bakal na tubo at itinuro si Alex Dixon. Gusto ni Kuya Chin na gumapang ka habang nakaluhod. Gusto mo bang tulungan kitang mabali ang 2 mong paa? Nang makitang mayabang ang kabilang partido, tumalon si Shu Shanshan mula sa van at sumigaw. Ikaw, ang lakas ng loob mong guluhin ang aking bayaw. Tatawag ako ng pulis. Hindi ba ito ang babaeng yun mula sa Shu family? Nagpunta siya sa pintuan ni Brother Chin para maging may bahay niya. Ang kalbo na lalaki ay agad na nagpakita ng masamang tingin. She's pretty. Kapag si Brother Chin ay nagsawa na sa iyo, ang ating mga kapatid ay maglaro. Maligaw ka, pagmumura ni Shu Shanshan. Anyway, kasama ang kanyang bayaw dito, hindi siya natakot. F***CK, walang hiya, naging kulay abo ang ilong ng kalbo. Agad niyang sinabing mabangis, let me tell you the truth, karamihan sa mga kapatid natin dito ay ipinuslit dito, ilan sa kanila ay international wanted criminals, mas mabuting gawin mo ang sinabi ni Young Master Chin, kung hindi, walang makakaalis dito, huwag, isipin mong hindi kami maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay, kahit napatayin namin kayong lahat, magiging maayos pa rin kami. Gamit ang kanyang kamay, 2 malalakas na lalaki ang lumapit, gustong mahuli si Shu Shanshan. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon, at nagpakawala siya ng 2 suntok na kasing bilis ng kidlat. Agad na tinakpan ng 2 malalakas na lalaki ang kanilang mga mata at nagsisigawan. Malamig na sigaw ni Alex Dixon, hayaan mong umakyat si Chin Liwesi at makita ko, sabihin mo rin sa kanya kung mawala ng hibla ng buhok si Helena, babayaran ko siya ng buhay niya. F***CK, may kakayahan siya,
Inihagis ng kalbong lalaki ang upos ng sigarilyo sa lupa at ikinaway ang kamay sa likod niya na may kasamang pang-iinis. Kaagad, lahat ng malalakas na lalaki sa paligid niya ay may hawak na mga bakal na tubo, machete, at iba pang sandata, na walang tigil na kumakatok sa lupa, na nagbubunga ng nakakabinging mga tunog. Sa sobrang takot ni Xu Shanshan ay tumakbo siya pabalik sa van, nanginginig. Malamig na tumawa ang kalbong malakas at nag-utos, lahat kayo, pumunta at ipakita sa kanila ang inyong lakas. Zhao Jin, bakit hindi ka lumuhad para kay Kuya Dixon? Biglang isang malamig na sigaw ang tumunog. Si Ang Shanming, na nakatayo sa likod ni Alex Dixon, ay lumakad ng may taimtim na ekspresyon. Hindi siya nakita ng kalbo kanina. Ngayon, biglang nagbago ang kanyang mukha nang sumigaw siya sa gulat, ikaw si Young Master Ming? Kilala mo siya? Payak na tanong ni Alex Dixon. Magalang na yumuko si Ang Shanming kay Alex Dixon at nagkasala, Boss Dixon, sorry talaga. Ngayon ko lang siya nakilala bilang Zhao Jin. Karamihan sa mga illegal immigrant na ito ay nagmula sa Mian Realm. Noon, nagtatrabaho sila sa Angshan Clan, ngunit nang maglaon, nagkamali sila at nakatakas sa Angshan Clan. Hindi ko inaasahan na pupunta sila sa Yanxia. Nang mag-walk out si Ang Shanming, marami sa mga malalakas na lalaki na may hawak na bakal na tubo ang nagulat at nagpakita ng paggalang. Nang makita nilang yumuko si Ang Shanming at humingi ng tawad kay Alex Dixon, mas nagulat ang mga tao sa paligid. Young Master Ming, bakit yuyuko ka sa batang ito? Si Zhao Jin ay natigilan din, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ito si Young Master Ming, pangalawang Young Master ng Angshan Clan. Sinusundan niya talaga si Alex Dixon bilang subordinate niya? Hindi siya makapaniwala. Noong nagtrabaho sila sa Angshan Clan, maliit na prito lang ang status nila. Hindi man lang sila karapat-dapat na maging tagapaglingkod ng Angshan Clan. Si Zhao Jin ay kapareho ng iba. Siya ay puno ng paggalang sa Angshan Clan, ngunit ang kanyang katayuan ay masyadong mababa. Hindi siya karapat-dapat na mapalapit sa kaibuturan ng pamilya, maaari lamang siyang maging isang maliit na prito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na walang katulad na maharlikang pangalawang Young Master ng Angshan Clan ay talagang gag-ana para kay Alex Dixon. Tumalikod si Ang Shanming at malamig na sumigaw, Zhao Jin, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Boss Dixon. Sa sandaling ito, nakarecover na rin si Zhao Jin mula sa kanyang pagkakabigla, saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, Young Master Ming, kaming magkakapatid ay nagtatrabaho ngayon para kay Brother Chin, natatakot ako na hindi na kami makikinig sa iyong mga utos. Gayunpaman, dahil nagsilbi na kami sa Angshan Clan noong nakaraan, gusto kong ipaalala sa iyo na umalis ka agad kung hindi, walang makakaalis sa lugar na ito. Ano, susuwayin mo ba ako? Nagdilim ang mukha ni Ang Shanming. Itinaas ni Zhao Jin ang kanyang ulo at malamig na sinabi, Young Master Ming, hindi kita natawagan dahil sa nakaraan nating relasyon, ngunit hindi ito ang Mian Realm, hindi tayo makokontrol ng iyong Angshan Clan. Hey, tumaas ang kilay ni Ang Shanming at nakangising sinabi, isang grupo ng mga ligaw na aso ang tumakas mula sa Angshan family, hindi pa rin sila magalang kay Brother Dixon. Gusto ba nilang hulihin kayong lahat pabalik sa Mian Realm at parusahan kayo ayon sa kanya? Mga alituntunin ng pamilya ng Angshan Clan, gusto ba nilang bitiin kayong lahat? Zhao Jin, palayain ko pa rin ang buhay mo. Malungkot ang mukha ni Zhao Jin, tinitigan niya si Ang Shanming nang walang sinasabi. Ang grupo ng mga subordinate sa likod niya ay nagsiwalat din ng mga panik na ekspresyon. Si Young Master Ming yun. Kung talagang tumawag si Young Master Ming pabalik sa Mian Realm, at ipinadala ng pamilya ng Angshan family ang lahat ng puwersa para hulihin sila, mabubuhay pa ba sila? Tinitigan ni Zhao Jin si Ang Shanming at sinabing dahan-dahan. Dahil tumanggi si Young Master Ming na makinig sa payo ko at pinilit na tulungan si Dixon, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala sa nakaraan nating relasyon at pagpatay din sa iyo. Abangan ang susunod na kabanata.